Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about doon sa lumabas na statement galing ng Amerika. Doon sa police report na ang cause daw ng pagkakategi ni Tantoko is all about overdose ng cocaine. Alam nyo guys, okay, pwede naman natin talagang isipin na ang mga DDS, okay, is mga fake news. Mga naggagawa lang ng istorya para sabihin na gumaganti lang sa admin. Pero ito ang question naman natin kay Auntie Claire. Nandun na tayo na nagluluksa ang pamilya. Lahat naman tayo nakikiramay sa mga nangyayari doon sa pamilya. However, paano mong ipapaliwanag na itong American police na nga ang nagbigay ng confirmed status, okay, confirmed result ng pagkakategi ni Tantoko. So, meaning to say, sige na nga, given the fact na nga, sige na, sabihin na natin na fake news si Madam Boljak, fake news si Dean Chase, fake news si Kuya Gado. Remember, nung nilabas ko siya, sabihin na natin lahat yan fake news. Bakit mag-fake news ang American police? Bakit gagawa sila ng istorya na ikasisira ng First Lady? Hindi ba dapat sabihin na nga natin na ang First Lady is talagang sophisticated na maganda, na talagang super walk down the red carpet, ganon. Pero ang impression sa kanya ngayon, kahit dito sa ibang bansa, katulad ngayon ha, laging sinasabi, oh, the coolest First Lady is in the Philippines. Di ba? Parang, yeah, man. Talagang super proud ang mga taxi driver na namimit ko. Lagi nang sinasabi na, uy, grabe yung First Lady nyo ha. Bongga ha. Alam mo, Auntie Claire, sa totoo lang, sabihan mo yung boss mo. Una, dapat be proud. Kasi sikat siya. Sikat siya. Ang hirap, okay, ang hirap kumuha ng isang posisyon na talagang tatatak sa history ng bansa. O, di ba? Grabe, no? First in the world, First Lady na mahilig daw sa cocaine. Well, sabihin na natin na ito ay fake news, pero anong dahilan ng mga American police? Anong rason? Sisirain ng admin? Akala ko ba super close? As you said before, okay na okay ang ang American sa sa administration ngayon. Eh bakit ganyan? May lumabas na ganyan. Ang nakakalungkot lang dito is hindi naman na natin gusto na mapariwara ang FL kasi siya naman talaga sumira ng buhay niya. Ang gusto lang naman natin is ma-confirm ito, magpa-hair follicle test, at magpagamot. Hindi naman natin sila gina-judge, 'di ba? Kasi iyan, dumarating lang ang news sa atin. Pasensya na kayo sa aking haggard na nangingintam na no. Galing sa labas at ngayon ito na napa-video ako kasi nga pag nalaman nila na Filipino ko, oh, you're a Filipina. Oh, your First Lady is very famous now. Di ba nakakainggit? Nakakaingit kasi kasikatan niya. Pero parang ako, gusto kong i-deny na no, I'm not a Filipino. Dahil nga kasi, ang impression nila ngayon is nagiging legal na pala ang drugs here in the Philippines kasi mismo First Lady involved. Kaya, alam nyo guys, sa totoo lang parang ang sama-sama ng DDS sa lahat ng paningin ng tao dyan sa Pilipinas. Pero, ano bang masama kung inilabas lang namin ng mga dahilan, ang mga totoong pangyayari, di ba? May mga nagsasabi na bayaran, parang wala naman akong nararamdaman.
Parang hindi ko naman siya nararamdaman. And hindi ko ma-imagine, ba't kailangan bayaran? Sisirain? Sira na. Matagal na siyang sira. Oo. Paglalakad pa lang niya, sira na. Kasi, alam mo, walang kapoys-poys. Wala akong nakita na katulad niya na first lady na umaarte na nagmamock face sa harap ng camera. Mas okay pa nga siguro kung sabihin natin na kengkoy. Parang hindi ko ma-imagine na ang first lady natin is sikat sa pagka-kengkoy. Uy, Madam Lisa, be proud. Kasi pinag-uusapan ka ngayon dito sa ibang bansa. At ilan na yung bansa na puntahan ko for this month? Pang-5th na to Pang-5th na to pero ikaw ang laman ng balita. Oh, ewan ko lang kung bakit nga ba news blackout sa Pilipinas. Pero this time, grabe, nasa balita, Philippines, First Lady. Oo. Nakakatawan eh. Oo, kasi alam mo bakit? Ang hirap ng trabaho ni Auntie Claire. Ginawang sinungaling yung mga American police. Nakakatawa. 'Di ba? Ginawang sinungaling ang gobyerno ng Amerika dahil lang gusto daw siraan ang mga admin. For what? Oh, bayaran din 'yon. Bayaran din 'yon, binayaran 'yon, 'di ba? Ay nako. Anyway guys, okay. Kung meron kayong tamang pag-iisip, ito na lang. Iisang tabi natin ang pagka-DDS natin. Yun na lang natural na issue. Anong mararamdaman mo as a Filipino na nalalaman ng ibang bansa na ang iyong first lady is huwara ng mga drogista? 'Di ba? Nakakalungkot. Ako nalulungkot ako para sa iyo, madam. Much better siguro. Kasi nakatandaan mo na siya. Nakatandaan mo na talaga yung gawain na yan. Mahirap na rin gamutin yan sa rehab. Much better siguro. Itulog mo na lang yan. Kulang sa tulog. Yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.